Sana ito na yung pinakahuling update ko sa aking ulo sa minoxidil journey ko. So, ayan, papasensya nyo na. Nag-stop na po talaga akong gumamit ng minoxidil. Hi everyone, kamusta kayo? And welcome back again sa aking YouTube channel. For today's video, wala pong involved na product. Magbibigay lang ako ng update at magbibigay lang ako ng konting information regarding sa aking ulo. Until now, marami pa rin po ang nagko-comment kahit hindi related doon sa video. Marami ang nagtatanong about aking ulo. Eto na, sasagutin ko na kayo lahat ng mga nagtatanong kung ano na bang nangyari sa aking ulo at bakit parang mas lalo akong napanot. Bago natin umpisahan ang video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure na mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click yung katabing bell notification, paki-like na rin ang video na to, at kung meron ka pang katanungan regarding sa minoxidil sa aking ulo, mag-comment kayo dyan sa baba at mag-usap tayo. Back 2020, May 2020, during the pandemic, nag-start akong gumamit ng minoxidil. So, ang kondisyon ng aking ulo, ganito yung kondisyon ng aking ulo before ako gumamit ng minoxidil. As in, kung makikita nyo dyan, sobrang kinis talaga here. Sobrang kintab dito at lalo-lalo na dyan sa may tuktok. Talagang ang kinis niya. As in, wala na talaga siyang pag-asang tumubo. Meron lang kasing nag-comment na why not daw na subukan ko ang minoxidil kung magiging effective sa akin dahil sobrang effective daw talaga ng minoxidil. At sa totoo lang, agree ako dyan. Totoong effective ang minoxidil. Lalong-lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo magpatubo ng balbas at saka ng bigote, I highly recommend ang minoxidil. Now, after 6 months ko ng paggamit ng minoxidil, siguro mga September 2020, meron na kagad resulta until December 2020 hanggang 2021. Sobrang ganda na ng resulta ng paggamit ko ng minoxidil. Good for 2 months na talaga yung 250 ml kasi 2 beses kang mag-a-apply ng minoxidil, umaga at saka sa gabi. Continuous lang yung paggamit ko ng minoxidil hanggang sa na-achieve ko yung ganyang look. Talagang kumapal yung aking buhok, mayroong tumubo na parang mga balahi-balahibong pusa, and then nagkaroon na po ako ng balbas, at kumapal yung aking kilay, yung bigote ko kumapal. Dito nagkaroon ako ng buhok. Kahit dati talaga is ayaw na ayaw ko talaga magkaroon ng buhok dito dahil nga ang pinaka main reason bakit ako nag-vlog is about nga doon sa mga skincare product, at yun talaga yung aking pinaka main vlogging or pinaka main content dito sa aking YouTube channel. Then nagtanong ako ng mga nag-comment ako sa mga Facebook page account doon sa mga gumagamit ng minoxidil, at isa din daw yun talaga side effect ng paggamit ng minoxidil na kahit hindi mo applyan or hindi mo lagyan ng minoxidil, yung jawline mo is tutubuan talaga siya ng balbas, at which is ganun nga yung nangyari sa akin. At nung una, medyo satisfied naman ako at naging maganda naman yung resulta nung paggamit ko ng minoxidil kasi nga tinubuan ako dito at talagang parang mas lalong pumuti yung mukha ko nung nagkaroon ako ng balbas. Pero habang tumatagal, ayun na, nagkakaroon din or nakaka-experience din ako nagkakaroon ako ng tagyawat dito. Yan, kasi hindi na ako madalas gumagamit ng mga skincare product noon. Parang piling-pili lang talaga yung ginagamit ko skincare product nung gumagamit ako ng minoxidil. Tumagal yung paggamit ko ng minoxidil ng almost 2.5 years. Hanggang 2022, mid-2022, gumagamit pa rin ako ng minoxidil. And then, the last quarter or third quarter yata ng 2022, itinigil ko na yung paggamit ko talaga ng minoxidil. Sobrang dami ko talagang nagamit ng minoxidil. Almost 20 bottles ata yung nagamit ko noon. So, tinapon ko na siya kaya wala na akong may papakita sa inyo. Panoorin nyo lang yung mga nakarang videos ko talaga kung ano yung mga product ng minoxidil na ginamit ko. Then, 2023, ayun na, stop na talaga siya. And then, ayun na, hindi na talaga ako gumamit ng minoxidil. Gumawa pa nga ako ng video noon na kung ikaw ay gagamit ng minoxidil, make sure na iwasan mo yung mga bagay na ganito, at higit po sa lahat, lifetime maintenance na po ang paggamit ng minoxidil kung gusto mo talagang ma-maintain na meron kang buhok. Kasi once na itinigil mo talaga ang minoxidil, possible na bumalik siya sa dati or mas malala yung mangyayari na mas maglalagas yung buhok mo. Sa cases ko, hindi naman siya lumala or hindi naman lahat totally ng buhok sa ulo is naglagas siya. So, bumalik lang sa dati. At ang problema lang ngayon, hindi ko na maalis or hindi naglagas etong balbas ko dito. Talagang eto talaga yung problema ko. Kaya lang, wala na akong magagawa na meron talaga akong balbas dito. So, ipapakita ko sa inyo. Eto yung balbas ko, guys. Ayan o. Kung mapapansin nyo dyan, hindi ko to nire-razor or hindi ko to ini-shave. Razor lang yung ginagamit ko kasi medyo nai-irritate yung mukha ko pagka ito ay inaahit ko hanggang dito. Ayan o. Hanggang dito yan, guys. Sa leeg, meron yan. As in, kung makikita nyo dyan sa picture na yan, guys, ganyan siya pag makapal. Yung balbas ko na yan
dyan na nasa picture ninyo sa screen, ayan po ay nasa 1 buwan na mahigit yan. So, talagang pinatubo ko siya guys kasi nga gusto ko nga makita kung ano yung magiging resulta ng makapal na bigote or makapal na balbas. Sobrang ganda naman. Maraming sasabi na bagay nga sa akin. Pero, hindi ko talaga siya feel guys kasi nga gumagamit talaga ako ng mga skincare product at yun talaga yung pinaka main reason why I'm vlogging. Kaya dun po sa mga nagbabalak gumamit ng minoxidil at gusto kong subukan ng minoxidil, guys, walang masama. Yun nga lang, iti-take nyo yung risk na pwedeng maglagas yung buhok ninyo, pwedeng maging mas malala yung maging epekto once na in-stop ninyo ang minoxidil. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo magkaroon ng balbas, mas makapal na balbas kagaya sa akin, I highly recommend gumamit ka ng minoxidil. So, dito talagang kakapal at kakapal yung jawline mo, magkakaroon talaga ng buhok yan. Less than a month or 1 month pa lang siya guys, meron ka na kagad mapapansin na balahibong pusa. Yung una pa nga lang nagkakaroon siya ng balahibong pusa rito. Medyo natutuwa ako, sabi ko, okay, kasi tutubuan na siya, meron siyang balahibong pusa, then inahit ko, ayun, kumapal siya. Then, suddenly, habang tumatagal siya, medyo naiirita na ako at hindi na nagiging maganda yung resulta sa akin. Kaya, we decide na lang din na invest na bumili pa ako ng i-continue or bumili pa ako ng minoxidil is mag-i-invest na lang talaga ako sa skincare product guys. Kaysa naman dun sa minoxidil kasi once na nga in-stop mo yan is babalik din. Hindi kagaya kasi siya ng skincare product na pag in-stop mo siya, steady lang siya pero hindi ganun kalala yung mangyayari. Hindi kagaya sa minoxidil pag in-stop mo, possible na maglagas, mas lumala yung paglalagas ng buhok mo. Kaya we decide talaga na mag-invest na lang talaga sa mga skincare product. Yun lang guys, sana nabigyan ko kayo ng update sa aking ulo. So, sana ito na yung pinakahuling update ko sa aking ulo sa minoxidil journey ko. So, ayan, papasensya nyo na. Nag-stop na po talaga akong gumamit ng minoxidil. I hope na naintindihan nyo po ako doon sa mga nag-aabang ng minoxidil journey ko. So, in-stop ko na po siya. Pasensya nyo na po at hanap na lang kayo ng ibang vlog about sa minoxidil kasi marami namang gumagawa dyan. Pero ako talaga hindi na po ako gagamit. Yun lang yung aking video for today. Sana nabigyan ko kayo ng malinaw na paliwanag bakit ko in-stop ang minoxidil at bakit hindi na po ako gagamit ng minoxidil. Yun lang yung aking video for today. Maraming salamat at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click yung katabing bell notification. Pakilike na rin ang video na to at mag-comment ka din sa baba kung isa ka ba sa mga nag-abhang ng minoxidil journey ko. Again, maraming salamat po and see you on the next vlog. Bye! Matagal na po akong nag-stop ng paggamit ng minoxidil as in no na po akong gagamit ng minoxidil. Kahit kailan, kahit may magpadala pa, hindi ko na po siya gagamitin.